Magandang gabi po. Kasama po sa pagdiriwang ng banal na misa, ito ang panalangin, pasasalamat ni na Carlito Pascual, Gardy and Marites Cruz and family, Sheila Marie Valmosena, Princess Cybel Banayad, Ami Banayad, Gao family, Ramil Domingo, Nery Cruz, Florencia Lorenzo, Ami Nashimura, Naida de la Cruz and family, Biscual 360 Solution, Andan family and Ignacio family, Nenita Dizon para sa kanyang kaarawan, Lourdes Sabilim family, Christiana Maharhan para sa kanyang kaarawan. At sa natatanging kahilingan ni na Lutgardo Cruz, Benalyn Bernardino, Marivi Lorenzo, Aaron James Lorenzo, Nilo Padrogane, Marilu Senko Manapat, Josmar Melchor, Rene and Bel Santos. At para sa mabilis na pagaling ni na Lutgardo Cruz, Edgardo Clemente, Angeline Clemente, Marites Cruz, Soli Domingo, Adora Revilla, Crisaline Manubat, Rene Santos, Sara Marinas, Marilu Mijares, Rizali Villamides Francisco. At para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Engineer Jesus Villaflor, Josephine, Jennifer Jean Villaflor, Naomi Villaflor, Dr. Ernesto Roque, Cesar Banayad, Frederic Abalos Domingo, Jose Romel Valmosena, Leticia Agras, Michael Vicente, Jenny Sembrado Soyanco, Teresa Dabo Cruz, Danilo S. Cruz Sr., Aris Gao, Josefino G. Lazaro, Felicidad Hernandez, Miguel, Francisca, Lito, Lino, Lani, Lindon, Leti, Vicky Serrano, Bienvenido Cruz, Erlinda Cruz, Monsignor Jose Cruz, Arsenio Cruz, Conrado, Joey Cruz, Rolando Medina, Alfredo Cruz, Luciano, Maria Luisa, Loreto Amat, Rosalina, Georgina, Ronald Ochoa, Tessie Lingad, Danilo, Leonora, Marvin Ontog, Ernesto, Faustino Bayan, Josephine Reyes, Arsenia Clemente, Edwin Jeronimo, Virginia, Virgilio Pio, Teodora, Ernestina Clemente, Cesar Leonardo, Doroteo Dayaw, Ernesto Dayaw, Emil Dayaw, Junior Dayaw, Lydia Romeo Amat, Gregoria Faustino, Renato, Felipe Cruz, Jerry Bello, Zenaida Angeles, Antonio, Felicidad, Jalea Aguinaldo, Cesar Jamidang Sr., Carmen, Enrique, Benjamin Barbosa, Rosana Cruz, Jojo Mahan, Pasita Bakaykay, Claudio, Gabon, Gloria, Samudio, Felicula Hilario, Adriano, Judith Balingit, Ramir Aguila, Ligaya and Martin Fernando, Jairo Bayumo, Mig Manalaysay, Alfredo Eugenio, Arceli Sario, Perfecto Bautista, Angelita Padilla, at Jesus Bautista.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon at ating ipagdiriwang ang misang pasasalamat ng bagong ordinang pari na si Reverendo Padre Bien Emmanuel C. Cruz, S.J. Na may temang tinatawag upang makibahagi sa misyon ni Kristo. Sa pagpasok natin sa bagong yugto sa ating buhay, pagsamba ang karaniwang panahon, ngayong ika-11 linggo, tayo ay tinatawag ni Jesus na makibahagi sa kanyang misyon ng pag-aaruga sa kanyang bayan. Isinugod niya tayo na maglingkod ng walang pag-iimbot, iugat ang ating misyon sa panalangin, magmalasakit sa mga nasa laylayan at napabayaan, at magtiwala sa biyaya ng Diyos na siya nagmay-ari ng misyon. Manalangin din tayong magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kanyang kaharian. Naway sariwain, pagtibayin natin ang ating katapatan bilang mga kabahangin ng misyon ni Kristo. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Bien Emmanuel C. Cruz, S.J., kasama ang mga pari mula sa Society of Jesus at Diocese ng Caloocan. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Sa ating bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalipin. Ang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo ligapin, bayan mo'y magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagligtas niya sa atin, bayan natin alalahanin, panahon tayo'y nalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo ligapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo ligapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo ligapin, bayan muling
ligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Ang ngalan niya'y ating sambitin. Paano di tayo liyapin? Bayang muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan natin alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Ang ngalan niya'y ating sambitin. Paano di tayo liyapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan natin alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Ang ngalan niya'y ating sambitin. Paano di tayo liyapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Amen. Ang bi- At sumainyo rin. Mga kapatid, ako po ay nagagalak upang ipagdiwang ang misa na ito kasama ninyo sa aking parokya, kung saan ako lumaki, kung saan ako una nagsimba, kung saan ako pinilit ng nanay ko magsimba. No? Natutuwa ako na kasama ko lahat kayo dito sa isang masayang pagdiriwang ng pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, bilang paghahanda sa ating mga sarili para sa pag-aalay ng Eukaristiyang ito ng may malinis na kalooban, alalahanin natin ang ating mga pagkakasala at pakumbaba nating hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Panginoong Jesus, ipinagkasundo mo kami sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang mahabaging pastol na nag-aalagang mabuti sa iyong kawan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang itatag ang kaharian ng Diyos at hangad mong magsikap kaming panatilihin ito sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay. Amen. Apuri sa Diyos, apuri
Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw nga nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa aking pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tuwang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Putihin siya, kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon.
ako, luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya At magalak. ang aking Panginoon, muog ng buhay. Siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Kahanga sa aming mga mata. Gawain niya'y purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya At magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak na pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito. Nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia.
Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, napakalaki ng aking kagalakan na makapagdiwang ng banal na misa kasama ninyo dito sa simbahan ng aking pagkabata. Ito ang parokyang unang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ito ang parokyang unang pinasukan ko upang magsimba. Dito ako hinihila ng nanay ko tuwing Oktubre. Pinipilit kahit ayaw ko upang pumunta sa dumadalaw na imahen ng mahal na Birhen ng Manawag upang magdasal ng rosaryo sapagkat doon daw niya hiniling na magkaanak na lalaki. Dito ko unang naisip at pinangarap na maglingkod sa altar. Dito ko rin nakita ang halimbawa ng aking lola na kahit hirap na maglakad dahil sa arthritis ay bumabangon ng maagang maaga upang makarating sa misa araw-araw. Napakasaya ko rin makabalik dito dahil ito rin ang simbahan na minahal ng aking yumaong ama. Ipinagmamalaki niya na siya ang engineer na naatasang gumawa ng renovation dito
sa simbahan noong mga unang taon ng 2000s. Sa tuwing tinitignan ko ang simbahang ito, hindi lamang nakikita ko ang mga pader, ang mga haligi, nakikita ko rin ang taong bumuo sa aking pananampalataya at bukasyon. Madalas nating naririnig ang kasabihan that it takes a village to raise a child. Ngunit para sa akin, mas totoo ang isa pang pahayag na imbento ko lang. It takes the faith of an entire community to raise a priest. Kinakailangan ng isang pamayanan, isang barangay na puno ng pananampalataya para magbunga sa pagkapari. Ang bukasyon ay hindi nahuhulog mula sa langit. Hindi ito parang kabuting sumusulpot na lamang kung saan-saan. Hindi ito tulad ng bahasa na botas na lumalabas na lang bigla. Ang bukasyon ay tumutubo sa isang konkretong lugar, sa isang partikular na panahon, sa piling ng mga taong nagmamahal, nagsasakripisyo at nananalangin. At para sa akin, ang minamahal nating parokya ng San Roque de Navotas, ang isa sa mga unang binhing tinaniman ng bukasyon na ito. Mga kapatid, sa mga nakaraang araw bilang bagong pari, napupuno ang puso ko ng lubos na pasasalamat. Napakalaking biyaya maipagdiwang ang banal na misa kasama ng mga taong mahal ko at mga komunidad na humubog sa akin. Ngunit biyaya rin na makatagpo ng mga bagong tao at makapaglingkod sa mga bagong pamayanan. Mga kapatid, hayaan ninyo muna ako magbahagi ng ilang alaala ng mga taong ginamit ng Diyos upang hubugin ang aking bukasyon. Siyempre una, ang aking lola. Ako po ay apo ni Nanay Erlyn ng Navotas Press diyan. Bukod sa kanyang katapatan ng pagsisimba, naaalala ko nang siya ay pumanaw, na puno ang aming looban ng mga taong nakikiramay. Noon ko lalo naunawaan kung gaanong karami ang kanyang mga natulungan at mga minahal. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang nasa kanyang mga dasal, ito ay nasa kanyang kabutihan. Ang aking nanay naman, ang aking unang nagturo sa akin kung paano magdasal. Tuwing gabi, tinatawag niya kami ng aking kapatid upang magrosaryo. Binabasahan niya kami ng mga kwento sa Biblia. Tinuturuan niya kami makipag-usap sa Diyos. At naroon din naman ang aking ama. Hindi ko man siya laging nakikita sa loob ng simbahan. Hindi ko siya nakikita araw-araw nagrosaryo tulad ng aking mami. Kitang-kita ko ang kanyang buhay na puno ng pagmamahal para sa mahihirap, mga taong malalapit sa puso ni Jesus. Dahil pumanaw na ang aking ama noong Enero, pwede ko na ito ikwento sa lahat. Pinangako ko kasi noon na hindi ko to sasabihin kahit kanino. Nung ako ay nasa kolehiyo pa, minsan binisita niya ako. Nagulat ako dahil bigla siyang umiyak sa tuwa. Akala ko kung ano nangyari. Wala pa naman akong ginagawa noon. At siya'y nagbahagi. Ang totoo, masaya lamang siya dahil nabalitaan niya na napagtapos niya sa kolehiyo ang 2 anak ng isang tricycle driver. Paulit-ulit niyang kinikwento sa akin na lihim pala siya nagpapaaral ng mga anak ng tricycle driver. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, huwag mong sasabihin kahit kanino. Dahil wala ka na, Daddy, pwede ko na ikwento sa lahat. Naaalala ko rin ang napakaraming pamilyar na muka na aking nakikita. Ang ilan sa inyo ay naglilingkod na sa parokya nung bata pa ako. Mga lektor noon ay narito pa rin. Ang ilang mga sakristan, mga lay minister na ngayon. Ang isa sa dating altar server ay brother-in-law ko na. Nakikita ko rin ang ilang mga usher at usherette na ilang beses akong sinaway dahil napakakulit ko. Nakikita ko rin ang aking unang kura paroko, si Father Larry, na lagi naming sumasama sa misa 9:30 ng umaga. Sumasayaw pa kami diyang mga bata kasi ang bawat kanta may sayaw.
Opo, sumasayaw po ako dati. Kumakanta rin po, ngayon hindi na. Ngunit higit sa kanilang paglilingkod sa simbahan, nakita ko sa kanila ang pagmamahal sa sambayan ng Diyos. Kapag may nasusunugan, kapag may namamatayan, sila, ang mga tao sa parokyang ito, ang unang lumalapit at naghahanap ng paraan upang makatulong. Sa kanila, sa mga lector, usherette, na hindi ko naman talaga kilala ang mga pangalan o ang mga background. Sa kanila at sa dito sa ating parokya, una kong natutunan, ang pananampalataya pala ay hindi lamang tungkol sa pagsisimba, kundi tungkol sa pagmamahalan at pagtataguyod ng isang pamayanan. Ito ang aral na pinapanalangin kong lagi kong dalhin ngayong ako'y nagsisimula ng aking buhay pagkapari. Sa unang pagbasa, sinasabi ng Panginoong Diyos sa Israel, kayo ay magiging aking natatanging pag-aari sa lahat ng bayan. Napakagandang pakinggan ang mga salitang iyon. At sa maraming pagkakataon nitong mga nakaraang linggo, pakiramdam ko ay tunay nga tayong kinupkup ng Panginoon. Tunay ngang iningatan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit hindi lamang ako o tayo ang kausap ng Panginoon. Tayong lahat ay minamahal, pinipili at kinukupkop ng Panginoon. Maraming pagkakataon sa aking buhay na kailangan nating alalahanin na ang Diyos ay hindi lamang sumasagot sa ating mga panalangin. Higit pa roon, sinasamahan niya tayo sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Sa tagumpay, kabiguan, kagalakan, at sa mga panahon na tayo ay nagdurusa. Kapag tinitignan ko ang simbahang ito, napakaraming alaala ang bumabalik. Dito nabinyagan ang ilang aking mga pamangkin. Dito kinasal ang aking pinsan. Dito kami nagsisimba bilang pamilya tuwing linggo. At dito rin namin ipinagdasal at ipinagkatiwala sa Diyos ang aking lola, ang aking ama, ang aking tiyuhin nung sila ay pumanaw. Tulad ng simbahang ito at tulad ng sambayanan ng Diyos na naririto, ang Diyos na pinagmulan ng ating pananampalataya ay siyang Diyos rin na kasama natin sa bawat yugto ng ating buhay. Siya ang Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Siya nga ang Diyos na nananatili. Alalahanin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na nararamdaman natin ng Diyos sa hirap at ginhawa, sa luha at galak. Di niya tayo iniwan. Tama nga si San Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na ito? Paghihirap ba o kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak? At kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At bakit niya ito ginagawa? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Ngunit ang mensahe ng mga pagbasa ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagiging pinili. Dahil ang bawat minamahal ay sinusugo rin. Sa Ebanghelyo, pinipili ni Jesus ang 12 at pagkatapos ay sinugo sila. Ganoon din ang Diyos sa atin, mga kapatid. Tayo ay minamahal upang maging misyonero. Sa Hulyo 1, ako ay sa unang araw ng Hulyo, lilipad ako patungong Bukidnon upang maglingkod bilang assistant parish priest sa isang parokya na pinangangasiwaan ng mga kapatid kong Heswita bilang assistant parish priest at chaplain ng isang paaralan para sa mga kapatid nating lumad. Masaya ako, ngunit ako rin ay may kaba. Ngunit tulad ng Israel na sa unang pagbasa at tulad ng alagad sa Ebanghelyo, nagtitiwala ako na ang Diyos na tumawag sa akin ay ang Diyos din na sasama sa akin. At hindi lamang ako ang sinusugo. Tayong lahat, mga kapatid, ay sinusugo. Tayong lahat ay pinapadala. Sinabi ni Jesus, pagalingin niyo ang may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga kitungin, at palayasin ang mga demonyo. Paano natin gagawin ang lahat ng ito? Ganon din ang inuutos ng Diyos sa atin ngayon.
tayo ay sinusugo ng Panginoong Hesukristo na pagalingin ang sugat ng ating mga pamilya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Buhayin ang ating mga relasyon na matagal nang namatay dahil sa galit at sama ng loob. Linisin natin ang mga ketong ng lipunan, ang kahirapan, katiwalian, kawalan ng malasakit. At palayasin natin ang mga demonyong sumisira sa ating pakikipagkapwa-tao. Pagiging makasarili, kasinungalingan, karahasan, korupsyon, at kawalang pakialam sa pinagdaraanan ng iba. Mga kapatid, sa araw na ito, hindi lamang ako nagpapasalamat para sa biyaya ng pagkapari. Nagpapasalamat ako dahil sa pamilyang humubog sa akin, para sa parokyang nag-alalay sa akin sa pananampalataya, para sa Diyos na hindi nagsawang samahan ako sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. At habang ako ay sinusugo sa Bukidnon, dalangin ko na tayong lahat ay manatiling tapat sa ating misyon, sapagkat tayo rin ay pinili ng Diyos bilang Kanyang bayan. Tayo din ay Kanyang minamahal, at dahil tayo ay Kanyang minamahal, tayo rin ay sinusugo upang ipahayag ang mabuting balita sa tahanan man, sa trabaho, araw-araw. Amen. Tumayo po lahat. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man magkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay, inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa langitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, tinatawag mo kaming manalangin para sa mga manggagawa sa iyong anihan. Naway magsugo ang Diyos Ama ng mga lingkod na nagpapahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway maglingkod kami na may pag-ibig at malasakit sa lahat, lalo na sa mga nakakaligtaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging mabunga ang kanilang paglilingkod at maipakita ang pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, konsagradong babae at lalaki, at laikong misyonero at misyonera, naway mapalakas sila at maalalayan sa kanilang misyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya, naway itaguyod nila ang kabutihan, pangalagaan ng nangangailangan, at patatagin ang pagkakaisa sa kanilang tahanan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng ating komunidad at ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming maglingkod ng bukal sa puso upang ikaw ang maluwalhati magpakailanman. Amen. Amen. Magsipo ang lahat makisa sa pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, dambana katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, dambana katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, dambana katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan.
at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak sa birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. At sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng mamatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binubuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami
tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Bienvenido na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Roque na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalit na ako.
bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hayang maglandas, pag-asa'y muli mabibigkas. Manalig ka, Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, Manalig ka, kay Jesus. Manalig ka. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang
sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Tumayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mabilis lang po ito. Napakaraming tao ang dapat pasalamatan. I think na nasabi ko iyon sa aking humilya. Lahat kayo ay dapat kong pagpasalamatan. Pero higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong sa akin, hindi lang ngayong Thanksgiving, kung hindi sa aking buhay pananampalataya at sa aking bukasyon. Una, nagpapasalamat ako sa aking mami na nagturo sa akin. Ayaw niya pero papatayuin natin siya. Mami, tumayo ka para makita ka. So of course, sa aking daddy, ngunit kasama natin siya sa ibang paraan. Nais ko rin magpasalamat sa aking mga kapatid. Ako ang nag-iisa na anak na lalaki. Nais kong pasalamatan ang aking ate, ang aking bunsong kapatid. Nung nagpaulan ng Panginoon ng talento, kapatid ko nagpaulan, ako nasa kuweba raw, nagbabasa. Nais ko rin pasalamatan ang aking brother-in-law na laging tumutulong sa akin, nasa loob. Ang aking mga pamangkin, Frankie and Francis, say hi to them. Say hi to them. Na sila talaga ang tumulong sa akin simula noong pa. Sila ang tumulong sa akin at laging nagpupush sa akin na laging magdasal, laging pagbutihan at laging wag kakalagin ang aking bokasyon. Wag hahayaang mawala ang aking buhay pagdarasal, ang aking prayer life. Salamat sa kanila. Mamaya na tayo pumalakpak pagkatapos na ang lahat, no? Kasi gutom na ako. Sa aking mga tita at tito dito sa Navotas, si Tita Vita, si Tita wala nga papalakpak. Aking Tita Remy at Tito Darius. Nandito ang mga kaibigan at ang aking mga pamilya. Marami rin tayong nais makasama ngayon. Ngunit sila ay nauna na sa kaharian ng Diyos. Una ang aking lola, si Tito Joey at ang aking daddy. I'm sure nandito sila, masayang-masaya, in a different way. Manahimik tayo sandali at ating alalahanin ang ating mga yumaong mahal sa buhay na dapat naririto. Maraming salamat sa lahat ng pamilyang naririto. Ang iba't iba, yung iba sumasama sa lahat ng iba't ibang aking mga misa. Ang tawag ko sa kanila, lalo na mga pinsang kong babae, ang mga kababaihan ng Jerusalem, kung saan ako magmisa, lahat nandun sila. Salamat din sa aking mga pamilyang naririto. Nais kong lalong pasalamatan ang aking Tito Gardy at si Tita Tess. I'm sure kilala nyo sila. At ang kanilang pamilya. Si Tito Gardy ang tumayong tatay ko nung ako ay naordinahan dahil yun mismo ang payo at sabi sa akin ng aking yumaong ama. Salamat din sa kanilang pamilya sa lahat ng naitulong nila sa simbahan. Mga kaibigan na mula pa sa ibang malalayong lugar upang makadalo ng Thanksgiving Mass na ito sa San Roque. Papasalamatan ko rin ang mga kapatid kong Jesuita na naririto, lalong-lalo na ang aking mga kapatid na bagong pari, si Father Dom Bulan at si Father James Santos.
Hindi ko mapapakilala ang lahat ng mga Heswita, pero nais kong pakilala ang aking superior o rector, si Father Chris Dumadag. At ang aking spiritual director na ginabayan ako sa aking buhay bokasyon at buhay relihiyoso. 6 na taon na kaming nag-uusap tungkol sa aking buhay relihiyoso, si Father Norlan Julia. Tumayo ka, Father. Maraming salamat sa lahat ng aking kapatid na Heswita at ang mga kapatid na pari sa iba't ibang galing sa iba't ibang lugar. Nais ko rin pasalamatan ang parish priest ng San Roque de Navotas, si Father June Erlano. Father, maraming salamat po. At ang assistant parish priest, si Father Louie. Narito ba si Father Louie? Ang pamunuan at ang lingkod ng simbahan ng San Roque de Navotas at sa lahat ng tulong na ginawa ng grupo na very busy dito sa Thanksgiving Mass sa pamumuno ni Brother Romelson. Ay, wala palang papalakpak muna. Sa pamunuan ng Barangay San Roque at ang City Hall ng Navotas na tumulong para maging mas maayos ang ating mga ginagawa ngayong gabi. Marami sa inyo ang hindi ko matatawag, ngunit nagpapasalamat ako sa inyo ng buong puso. Lahat kayo na naririto, maraming salamat sa inyo. At higit sa lahat sa Panginoong Diyos na ipinadama sa akin ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa akin simula pa nung lumalaki ako, na patuloy na nangangako ng kanyang katapatan sa akin. Maraming salamat po. Kami mga bagong pari ay binigyan ng mga bagong assignment. Nais kong ipagdasal nyo kami sa aming mga bagong misyon. Si Father Dom Bulan po ay Assistant Chaplain ng Philippine Jesuit Prison Service. Siya po ay papasok sa Bilibid, pasok-labas din naman sa Bilibid. No? Kasama si Father Bok Arandia at sa Correctional Institute for Women. Ako naman po ay pinadala sa Assistant Parish Priest sa Zamboanguita, sa Malaybalay City, sa Bukidnon, at Assistant Chaplain sa isang paaralan para sa mga lumad. Ang isang bagong pari, si Father James Santos, dahil siya ay export quality, siya po ay pinadala sa Myanmar upang maglingkod sa munting simbahan, na lumalagong simbahan doon sa Myanmar. Ipagdasal niyo po kami na sana po ay kami maging mabubuti, mga mababait at mga banal na pari upang ang pagmamahal na aming natanggap mula sa kay Jesus ay mai-share namin at maipahayag sa mga taong aming makakasama. At higit sa lahat, magpapasalamat din ako sa mahal na Birheng Maria na laging tahimik na naroroon sa aking bokasyon. Laging naniniwala ako na lagi akong pinagdarasal. Bigyan natin ng parangal ang mahal na Birhen, magsitayo ang lahat. Nostra salve, ad declamamus, exceles Filii Ebe, ad te suspiramus, gementes et pendentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilius tuus misericordes oculus ad nos converte. Et Jesus benedictum fructum ventris tui,
hoc exiliumus Deus Dende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ang may mga dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo ang ating Panginoon. Magsipo po ang lahat. Sa punto pong ito, ating pakinggan ang mensahe ng ating kura paroko na si Reverendo Padre Elpidio Erlano Jr. So binabati po natin lahat ng ordinanday, no, si Father Bulan, Father Santos, at si Father Bien. So, nandun pa ako na ordination nila habang medyo masama ang pakiramdam. Hanggang ngayon masama ang pakiramdam ko. Wala na punta ako dito sa San Roque de Navotas, no, palagi ako nakakasakit. No, pero masaya. No, baliktad po yun, ha. Masaya ako dito kahit na nagkakasakit ako. Hindi ako magtatagal kasi sabi ni Father Bien, nagugutom na daw siya. So, alalahanin po natin. Ako, maiksi lang talaga ako din magsalita. No? Maikling panahon lang pagkakakilala ko kay Father Bien, pero dedicated siya, no, sa kanyang gawain. Pupunta siya rito, Father, pwede ako magbinyag? Okay. No? At yun ay pinasasalamatan ko din, kakilala ko rin ng mga family niya. So sa buong sambayanan ng mananampalataya ng parokya ng San Roque de Navotas, pinasasalamatan namin ang araw na ito sa Thanksgiving Mass ng ating minamahal na bagong ordained na pari si Father Bien Cruz. No? Bagamat maraming pinagdaanan, no, sabi nga yung family, no, nandito rin ako nung namatay yung father niya, dito na rin ako, pero mas nakakilala sa kanya ng mas malalim si Father Larry. Kasi si Father Larry po ay dito na siya nagbinata, no. Umabot po siya dito ng ilang taon ka rin? 24 years? Ha? 23 years. Ako po ay isang taon pa lang mahigit. So, bagong dipatan lang ho kami. Pero yung maikling pagkakakilala ko sa family nila, no, lalo na si Father Bien, ay punong-puno ng sigla sa paglilingkod. Nawa, samahan natin siya sa panganalangin sa kanyang misyon na kakaharapin sa Bukidnon. Muli, palakpakan natin si Father Bien Cruz at ang kanyang mga kasamang bagong ordain. Mabuhay po kayo. Pinapaalalahanan po ang lahat ng pamilya, kaibigan at bisita ni Reverend Father Bien Cruz S.J. na manatili muna sa inyong mga upuan pagkatapos ng banal na misa. Tumayo po lahat. Pagkatapos ng misa, ang tradisyon daw ay magbibigay ng blessing sa inyo ang mga bagong pari. Pwede nyo raw halikan ang kamay nila. No? Mabango daw. After ng misa, inaanyayahan ko rin ang mga kapatid na Jesuita at mga pari na magpipicture muna tayo dito sa harap. Pagkatapos noon, pwede na nating halikan ang kamay ng mga bagong pari. Maraming salamat po ulit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng malasakit sa inyong pamayanan at pagkalooban kayo ng mga bungang kasiyasiya. Amen. Bigyan niya nawa kayo ng banal na malasakit para sa kapakanan ng simbahan at sa pagpapalaganap ng kaharian. Amen. Nawa ang panawagan ni Jesus ay tugunin ninyo ng bukas palad at tapat na paglilingkod. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob niya magpakailanman. At papurihan ng Diyos habang buhay, na siyang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Panginoon na maging sa atin. Siya'y gumawa ng buwan at magpasalamat sa Kanya. Mga biyaya at awa ating purihin ang Panginoon na mabagin sa atin. Sasagawa ang kissing of hands. Mangyaring pumila lamang po tayo ng 2 pila para sa paghalik sa mga kamay ng mga bagong ordinang pari.